pag walang problema, kapag walang aberya, pag walang gulo, may kapayapaan. Sa makatwid, kapayapaan sa labas lang. Pero yung kapayapaan na sinasabi ng ating Panginoon ay yung kahit may gulo, kahit may problema, kahit may aberya, panatag ka. Inabot ko yung kahoy sapagkat magbibitin, magbabaras ako. Bumigay. Ayun, natusok ito. Kaya ako may peklat dito eh. Kala ng iba tattoo, pero peklat to eh. Buti na lang dito kahit paano. Kung kung sa ulo ko, hindi na tayo magkikita ngayon. Mahalaga ang yaman, mahalaga ang pera, mahalaga ang pamilya, mahalaga ang karir, mahalaga ang lahat ng yan sa buhay natin sapagkat lahat ng yan ay biyaya. Pero dahil ang lahat ng yan ay biyaya, walang halaga yan kung makakalimutan natin yung pinagmulan ng mga biyaya. Napagnilayan po natin, nito lang, ang kapayapaan na gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Ito'y isang uri ng kapayapaan na kumpleto at lubos. Perfect peace. Yung peace na mararamdaman mo, hindi lang when everything is fine, kundi iiral din sa iyong pagkatao, even when everything is not fine. Ito yung peace of God na sinasabi ni St. Paul sa Ephesians 5:7 that surpasses all understanding. Kasi nga kahit may problema ka na malaki talaga, kalmado ka pa rin, payapa ka pa rin. Hindi dahil sa manhid ka o wala kang pakialam, kundi dahil panatag ka sa puso mo, alam mong kasama mo ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba't ganyan ang ating mahal na ina? Isipin po ninyo, mayroon bang eksena sa buhay ng mahal na ina na talagang matindi yung kanyang problema, na nawala yung kapayapaan niya? Halimbawa na lang nung namamatay sa harapan niya ang anak niya. Sigurado, umiiyak siya, nasasaktan siya, dinudurog ang puso niya. Pero nandun ang kapayapaan niya. Napakamakahulugan ng sinasabi sa atin sa Biblia, yung posture niya, nakatayo sa paanan ng krus si Maria. Makahulugan po yun. Kasi ang sinasabi doon, hindi naglambot ang kanyang mga tuhod. Hindi bumuloktot ang kanyang mga tuhod. Hindi nanghina ang binti niya. Hindi bumigay ang katawan niya. O hindi ba't yun ay lubos at kumpletong kapayapaan talaga? Ito yung kapayapaang sinasabi ng Panginoon na hindi tulad ng kapayapaan ng mundo. Sapagkat ang kapayapaan ng mundo, pag walang problema, kapag walang aberya, pag walang gulo, may kapayapaan. Sa makatwid, kapayapaan sa labas lang. Pero yung kapayapaan na sinasabi ng ating Panginoon ay yung kahit may gulo, kahit may problema, kahit may aberya, panatag ka. Sapagkat ito ay kapayapaan hindi sa labas, kundi sa loob mo. Dahil buo ang pananampalataya mo sa ating Panginoong Hesukristong naghahari sa buhay mo, sa puso mo. So, ibig sabihin, nakabatay talaga sa pananampalataya natin yung uri ng kapayapaan na pwedeng maranasan natin. Kaya nga sabi sa John 14 verse 1, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mabalisa. Instead, manalig kayo sa akin. Mawawala ang pag-aalala, ang pagkabalisa kapag nandun ang matibay na pananampalataya. Parang ito yung sinasabi sa Ebanghelyo na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato at hindi sa ibabaw ng buhangin lang. Kaya dumating man ang unos, ang bagyo, panatag siya dahil alam niyang matibay ang pundasyon ng bahay niya. Siguro naman po nakaranas na kayo ng karanasan ganito na habang kayo naglalakad sa lugar na mabato, lalo na kapag medyo hiking yung sitwasyon, na tumapak kayo sa isang bato na akala nyo steady, akala nyo hindi gagalaw, biglang gumalaw, natapilo kayo, bumagsak kayo. O kaya yung may aabutin kayong bagay, naglagay kayo ng tutuntungan, akala nyo kaya ang weight ninyo, nang tumapak kayo, ayun, nasira, bumagsak kayo. O kaya yung sanga, kala nyo matibay, ng kapitan ninyo, bumigay. Tatandaan ko nung ako'y mga 11 years old, sa sidewalk nung bahay namin, may nakasabit doon na kahoy.
Kasi ginagawang sampayan yung gitna ng sidewalk namin na yan. Sa madaling salita, gusto kong magbaras, gusto kong magbitin. Doon ako tumuntong sa pinaka-gate. Yung gate ay maraming bakal, yung tusok-tusok na bakal. Akala ko matibay. Tungtong ako sa gate na may mga tusok-tusok na bakal. Inabot ko yung kahoy sapagkat magbibitin, magbabaras ako. Bumigay. Ayun, natusok ito. Kaya ako may peklat dito eh. Kala ng iba tattoo, pero peklat to eh. Buti na lang dito kahit pa paano. Kung kung sa ulo ko, hindi na tayo magkikita ngayon. So, siguraduhin na yung kakapitan natin, tutuntungan natin, ay matibay. At ganun din sa kakapitan at tutuntungan ng ating buhay. Maaring payapa ang marami sa atin ngayon kasi wala namang matinding problema. Di naman pangit ang sitwasyon. Pero saan nakabata yung kapayapaan mo? Tanungin natin yon. Sa kalusugan mo kasi wala kang nararamdaman sakit eh. At kahit may edad ka na, wala ka namang maintenance. Okay, ang lahat. Sa pag-aaral mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa pera mo, at kahit sa pamilya mo, kung dito nakabatay ang ating kapayapaan, okay ang lahat. Walang problema. Naku it's just a matter of time. Mabubuwal tayo, babagsak tayo. Kung ang pundasyon ng kapayapaan natin ay ito lamang na mga ito. Pagdating ng matitinding pagsubok, unos at bagyo, hindi tayo kakayaning patibayin, patatagin ang lahat ng ito. But Jesus, our God, is an eternal rock. He is firm, He is strong, He is steadfast. At kaya niya ang lahat. Kaya nga ang sabi sa atin, cast all your cares to Him because He cares about you. At sasabihin pa sa atin sa Ebanghelyo, walang imposible sa Diyos. Kaya nga naipag-adya niya sa pagkakasala ang mahal na ina. Kaya nga mula una hanggang huli, naging matatag ang mahal na ina. At kaya nga rin nagawang maiakyat ng Diyos ang mahal na ina sa kanyang katawan at kaluluwa sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. No wonder, na-quote na natin ito minsan yung sinasabi sa Psalm 20, verse 7. Ang sabi ni Haring David, some trust in chariots and horses, but we trust in the name of the Lord our God. Na nasabi nga natin, kung ipaparaphrase natin yun sa sitwasyon natin ngayon, ay pupwedeng natin sabihin, some trust in their armed forces, in their nuclear weapons, in their success, in their money, in their career, in their intelligence, in their talent, in their connection, in their family. Pero saan tayo dapat magtiwala ng lubos upang maramdaman natin ang lubos na kapayapaan? Sa Diyos. Yung kapayapaan na hindi lamang kapag okay ang lahat, kundi yung kapayapaan din kahit sa panahon ng paghihirap. In fact, in order to guide us, yung mga maling pundasyon ng kapayapaan natin po pwedeng iguhuyan ng ating Panginoon in order to remind us. Siya lamang talaga ang dapat na maging pundasyon ng ating kapayapaan. Natatandaan po ninyo yung 10 plagues na naranasan ng mga Egyptians para lamang mapalaya ng Diyos sa pamamagitan ni Moises sa mga Israelite. Di ba may salot ng yung mga tubig ay naging dugo, may salot ng mga palaka, may salot ng mga insekto, ng mga flies, ng mga locusts. Hindi po ito random lang na basta pinadala ng Panginoon, ha? Hindi basta naisip ng Panginoon, ano kaya ang gawin kong parusa dito? Sige, tama. Gusto kong maging dugo ang lahat ng mga tubig sa Egypt. Susunod siguro, palaka naman. Sige, maraming palaka. Susunod siguro, mga locusts, mga flies. Yung mga susunod, saka ko nalang pag-iisipan. O kaya kayong mga anghel ko ang mag-isip. Mag-suggest kayo sa akin. Hindi ganun. Planado ang lahat ng iyon. Hindi yung random. Sapagkat alam niyo ba na ang mga Egyptians, maraming mga gods and goddesses yan. Meron silang God of water, meron silang God of frogs, meron silang God of flies. So sa pagpapadala ng Diyos ng mga salot na yan, na planado talaga niya. Alalaong bagay sinasabi niya sa mga Egyptians, peke yung mga Diyos-Diyosa ng buhay ninyo. Ako lamang ang Diyos na totoo. I am in control, not you, not your false gods. Kaya walang masama na maging payapa tayo, ha? Pero ngayon pa lang, siguraduhin na natin na ang pundasyon ng kapayapaan na yan ay ang malalim nating relasyon sa Panginoon natin na lumalalim sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, hindi lamang sa salita, kundi pati na rin sa gawa. Mahalaga ang yaman, mahalaga ang pera, mahalaga ang pamilya, mahalaga ang karir, mahalaga ang lahat ng yan sa buhay natin sapagkat lahat ng yan ay biyaya. Pero dahil ang
lahat ng yan ay biyaya. Walang halaga yan kung makakalimutan natin yung pinagmulan ng mga biyaya. Ang lahat ng maibibigay ng mga binanggit nating biyaya na yan ay kapayapaan, pero partial, konti, short-lived na kapayapaan. Pero kapayapaan pa rin. Kaya lang, lubusin natin yung kapayapaan at dapat ay mayroon tayo. Huwag lamang tayo sa biyaya, kumapit, sumandal, kundi ang pinakabigyan natin ng halaga, ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng mga biyaya at ng kapayapaang pangmatagalan o lubusan. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.